So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mainit po mga minamahal na usapin na itong si former President Rodrigo Roa Duterte at si Senator Bato de la Rosa ay posible nga pong makulong. Posible nga pong latagan ng arrest order, ng warrant of arrest habang election period, habang sinasagawa ang kampanya. Alam nyo naman po mga minamahal na itong si Senator Bato de la Rosa ay nag-file na rin po ng Certificate of Candidacy. And hindi natin alam or sure kung si Duterte din ba ay magpa-file for mayor or for senatorial candidate. We do not know. Pero yung punto kasi natin dito mga minamahal, kung si former President Duterte ay tumakbo man sa hindi, habang ginaganap ang araw ng eleksyon, na ito, eleksyon na to, election period time, kasi nag-file na sila ng COC hanggang sa umabot mismo yung punto ng botohan, ay baka sa mga panahong ito, lumabas na nga po yung warrant of arrest coming from the International Criminal Court. So mga minamahal, bakit posibleng maaresto itong si Bato de la Rosa at itong si former President Rodrigo Roa Duterte? Kasi mga minamahal, if you will remember, 'di ba, nagkaroon na po ng sandamakmak na na balita patungkol nga po dito sa International Criminal Court. At meron din pong pag-aamin itong si Bato de la Rosa na ano yung sabi niya? Ito basahin natin. Bato de la Rosa ignores calls from someone claiming to be from ICC. So inaamin niya nga mga minamahal na meron pong tumawag sa kanya. Pero hindi niya sinagot, kumbaga dinecline niya, nireject niya mga minamahal kasi hindi niya daw sure kung taga-ICC nga ba yung tumawag sa kanya or baka yung mga taong gusto lamang daw pong iprank siya or yung mga taong nagkiklaim na taga-ICC pero ang ginagawa is nang good time lang. Yan yung reason ni Bato kaya hindi niya sinagot at wala din daw pong jurisdiction. Pero mga minamahal, ang ICC po kasi naglabas na po ng tawag dito ng official notice na kung saan nga po mga minamahal ay involved yung pangalan ni Bato de la Rosa. Sino pa ba yung mga kasama dito? Si Bato de la Rosa, mga minamahal, si Oscar Albayalde, si Romeo Karamat, tapos si Edelberto Leonardo. Ito, controversial to, si Edelberto Leonardo, mga minamahal. Dahil nga ikinanta po ito. Diba? Ikinanta po ito doon sa House Quad Committee hearing na kung saan sila ni Garma ay mayroon palang ginagawang katarantaduhan. Involved po ito sa pagpatay dito kay Barayuga. Diba? Yung dating PCSO official, abogado ng PCSO, pinatay nila dahil hindi gusto yung ginawang katarantaduhan ni Garma at ni Edelberto kung saan gusto nila bigyan agad ng sila yung mag-manage, 'di ba? May malaking syndicate diyan sa loob ng PCSO na ang gusto lang naman ni Barayuga is magkaroon muna ng pirmahan, 'di ba? Maganda naman para iwas syndicate. Kaso mga minamahal, hindi nagustuhan yung tunog ni Barayuga kung kaya't pinatahimik. So viral to ngayon si Edelberto. Tapos sumunod ay si Eleazar Mata. So, si Eleazar Mata, if you will remember, yung panahon ng drug war campaign, merong namamatay na merong namamatay na sobra 30, 'di ba? Ganun kadami. Doon lamang sa Bulacan sa isang gabi. So, posible nga po mga minamahal na lumabas yung warrant of arrest habang election time. At saka mga minamahal, itong si Senator Bato de la Rosa, wala na po yung takas. Alam niyo kung bakit walang takas? Kasi hindi naman po immune ang mga senador mga minamahal from suit. Hindi po immune yung mga senador from suit. Immune lang sila from libel. Di ba? Pag nagsasalita sila sa Kamara or sa Senado, immune sila kahit magmurahan sila doon, kung ano pa man sabihin nila, immune sila. Basta sa usaping libel lang. Pero sa usapin ng
ng mga kaso-kaso, pwede silang damputin anytime and kung kailan lumabas na yung warrant of arrest. So bakit hindi nakasama sa the official tawag dito the official notice itong si former President Duterte? Mga minamahal, we all know na tapos na yung pagkandak ng investigation dito kay former President Duterte. And we are waiting for the warrant of arrest na lang talaga. So paano pag sinabi nila na Mima walang jurisdiction? Oo, walang jurisdiction as of the moment. Ngayon, wala kasi kumalas na tayo way back 2019. Pero may jurisdiction ng ICC na mag-imbestiga sa bansang Pilipinas nung panahon ay na miyembro pa tayo ng Rome Statute. So, kailan tayo naging miyembro ng Rome Statute? Panahon ng 2011 hanggang 2018. Pero kailan ba naging presidente si former President Duterte? Panahon ng 2016 hanggang 2018 kung saan napaka-hype po, nasa peak po ng war on drugs itong itong bansang Pilipinas kung saan araw-araw mayroong patayan, 'di ba? Araw-araw na lang po walang tigil na paghumpay ng mga dugo diyan, mga inosente na dadamay, 'di ba? Kung kaya't nga mga minamahal, umalis si former President Duterte dito sa ICC, kumalas kasi alam niyang meron siyang mababalikan siya. Pero kahit kumalas man siya, mga minamahal, hindi niya pwedeng sabihin na wala na talaga. Wala na ngayong jurisdiction kasi kumalas na tayo. Pero nung panahon na tayo ay miyembro pa ng International Criminal Court, ay meron po silang karapatan na mag-imbestiga sa bansang Pilipinas. Pero Mima, paano ba yan pag naglabas na ng warrant of arrest ang ICC? Eh hindi naman tayo miyembro. So paano sila mahuhuli? Oo mga minamahal, magandang question yan. Hindi mahuhuli itong sila Digong or sila Duterte ng ICC once na maglabas sila ng warrant of arrest kasi hindi naman po tayo miyembro na ngayon. Pero, hindi naman po tayo kumalas mga minamahal sa international police, sa Interpol. So, posible nilang gawing way ang Interpol. From ICC to Interpol, Interpol to Philippines. Pwedeng ganun yung maging way nila, mga minamahal. So, hindi pa din makakatakas sa batas itong mga gumawa ng karahasan at mga gumawa ng krimen. So, posible pa din po silang mahuli mga minamahal sa pamamagitan po ng international police. Kasi wala na po talagang karapatan ng ICC na damputin ang mga tao na babanggitin nila kung sakaling magkaroon ng warrant of arrest. Kasi unang-una, hindi na natin kailangan makipag-cooperate kasi kumalas na nga tayo. 'Di ba? So, rule is rule. Sundin natin. We need to obey the rules kahit medyo hindi katanggap-tanggap. Wala kumalas na tayo, kumalas na ang Pilipinas sa ICC. Si Digong lang naman yung may gusto na kumalas tayo sa ICC, mga minamahal. Siya lang yung nagdesisyon yan. Kasi alam niya na tawag dito, very crucial yung mga inhumane approach niya ng panahon ng extrajudicial killings ng war on drugs. Pero mga minamahal, pwede namang gawing way ng ICC yung Interpol. Lalo pat, sino yung nakahuli dito kay Alice Go? International Police. Sino yung nakahuli kay Tevis? International Police. So, hindi yung pwede yung kalmot lang tayo ng kalmot sa kanila, tapos pag sila yung kumalmot sa atin, hindi tayo magpapakalmot. 'Di ba? Hindi pwede 'yon. Kumbaga sa madaling sabi, in layman's term, meron tayong utang na loob na binabayaran dito sa international police. Hindi pwede yung tayo lang hingi-hingi tulong tapos pag sila hingi tulong, hindi tayo hindi tayo mag-giveaway or magbibigay sa kanila. Hindi po pwede 'yon. Masisira yung imahe, masisira yung pangalan ng bansang Pilipinas kapag ginawa natin 'yon, mga minamahal. So, nako, talagang malapit na, mga minamahal. So, we are just waiting. May nagtanong, si Bongo, kasama po ba sa mga posibleng mahuli? Baka nga, mga minamahal, mas mauna pang lumabas yung kaso dito kay Barayuga, pati yung sa mga plunder case. Yung mamaya, pag-usapan natin yan, yung kay Bongo, gagawa natin yan ng separate content. Kasi, hindi naman involved si Bongo dito sa ICC. Pero, sa pagkakaalam ko, mga minamahal, itong si Bongo, ang nagbibigay ng pera sa mga taong nakakota. 'Di ba? Tandaan niyo 'yon, may nagsalita nun doon sa House Quad Committee hearing. 'Yon. So, gawa natin ng separate content 'yan, mga minamahal. So, anyway,
Yun po. So, it's me again, mga minamahal, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Comment lang kayo. Ingat, mga kababayan.